hirap nyong intindihin kayong mga babae. Hindi ko maintindihan kung ano ba talaga yung gusto ninyo. Pag ang tinanong kayo, tapos ang sagot nyo, hindi, yun naman pala, oo. Tapos pag kayo sumagot ng oo, yun naman pala, hindi. Nasaan ang hustisya? Kawawa naman ng mga lalaki. Pero sir, anyway, ang mga babae po talaga ay napakahirap intindihin. Opo, isa na ako doon. So, thankful na lang ako. Meron akong asawang mahaba ang pasensya. Yee! Sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Hello everyone! So once again, it's me Sarah FC, ang inyong lingkod. So for today's vlog, ikaw rin po ba sir ay nagtatanong sa inyong sarili na nasatisfy ko kaya ang partner ko? Nagustuhan niya kaya ang performance ko? Lume-level up po ba ang ginagawa ko? So napakaraming katanungan kung nagustuhan niya po ba talaga ang ginagawa mo. Okay, so alam naman po natin na ang mga babae ay napakahirap pong intindihin. So normal na sa mga kababaihan talaga yan na dapat kami intindihin. May mga toyo, opo, lagyan nyo na suka para umintindi. Yes sir, no? So bakit po ba ang mga babae ang hirap pong intindihin pagdating sa pakikipagtalik? So minsan, kapag nakikipagtalik ka, ang hirap pong masatisfy talaga ng mga babae. Napakatagal niya pong mag-orgasm. Opo, no? So, sa mga nanonood po ng vlogs ko before, so, na-discuss ko na po yan. Bakit ang babae ang hirap masatisfy? Yes po. Bakit po? Kasi magkaiba po ang anatomy ng isang lalaki at ng isang babae. Okay? So, ang lalaki, mabilis yan mag-orgasm, mabilis yang mag-erect, tayuan, tigasan, Pero ang babae, pag nag-orgasm yan, napakatagal. Minsan maghihintay ka pa. Minsan nga, kapag nakipagtalik yan, nakatatlo na si sir, siya wala pa. Nakaapat na si sir, siya wala pa rin. Kawawa naman si madam. Actually, hindi yan ang babae po, hindi yan nagsasabi kung ano mga gusto niya. Gusto ko itong ginagawa mo, ayaw ko itong ginagawa mo. So, paano mo nga ba malalaman kung tama ang ginagawa mo? Ano nga po ba yung 5 bagay na gusto ng mga babae pagdating sa pakikipagtalik? Okay, so number 1, kailangan mo sir tanungin siya kung anong gusto niya and then plan ahead. Opo, wag naman on the spot yung katanungan. Nakaka-turn off yun. Wag ganon, So, kailangan tanungin mo siya bago ka makipagtalik sa kanya. So, syempre, kwentuhin mo si madam, ano ba yung mga nagugustuhan mo kapag tayo nagtatalik, ganyan, nagugustuhan mo ba itong ginagawa ko sa iyo, ng ganyan, sa oral sex, Kasi minsan po kasi, sir, na-overlook natin, Sa mga kalalakihan, mostly, ang gusto po kasi talaga nila is what? Yung penis, vagina penetration. So, PNV penetration, So, yun yung papasok yung ari ng isang lalaki sa ari ng isang babae. Mas doon kasi nila nagugustuhan. Pero ang mga kababaihan, kung katanungin mo, iba't iba, by the way sir, iba't iba pa rin po ang mga kababaihan, hindi lahat ganito ang gusto. Minsan gusto nyo to, mga kalalakihan, pero sa mga babae, mas gusto nila yung tinatawag na clitoral orgasm, yung sa kanilang tinggil, opo, So doon sila mas naha-hyper, mas gusto nila yon, So kailangan magtanong ka kung gusto ba nila yung ginagawa mong oral sex, kung gusto ba nila yung clitoral orgasm, yung kanilang tinggil, yung hinahawakan mo, o sabihin na kung gusto ba nila yung penetration o pagpasok ng inyong ari. Depende po kasi, may mga babae na nasasaktan, during penetration o pagpasok ng ari, kaya mas gusto nila na na clitoral orgasm lang. May mga babae naman na mas gusto nila, mas prefer nila yung tinatawag na penetration ng ari. So, kailangan magtanong. Okay, so next, number 2, be passionate po tayo mga sir, Sex is not just sex, Hindi po lang siya salita, Hindi lang po siya penetration, hindi lang po pagpasok ng ari, hindi po ganon. Sa amin po mga kababaihan, ang sex po sa amin o pakikipagtalik ay kasama ng physical and emotional aspects po. May desire, may emotions. Yung po kami, very small things lamang po sa amin, napaka big deal na, opo. So minsan nga, 'di ba, kailangan alalahanin nyo kami, sabihan nyo kami, I love you, I miss you, ang ganda mo, ang bango mo, ang sexy mo, So, yung mga ganong small gestures, mga words na talagang
Wow. Yung mga ganong bagay, ano. So, nakakatulong po yun sa babae, ano. If you will love the imperfections of your partner, ano. So, kung mamahalin mo yung mga imperfections ng partner mo, ano, mafe-feel niya na she's so very special, ano, sa'yo, ano. So, kapag ka ay nakikipagtalik, ano, so, mafe-feel mo na mas ganado siya sa'yo, ano. So, kasi more on emotions and trust, ano. So, kung sakali lang din po na makikipagtalo, kung sakali lang din po, ano, sir, na makikipagtalik po kayo sa kanya, ano, more on kailangan may adoration. Gusto po ng mga kababaihan nyo na ina-adore po sila. Okay, so next, number 3, ano, kailangan, sir, alamin nyo kung kailan ang dapat na tamang bilis at tamang rhythm. Opo. So, sa mga babae po, ano, ayon sa research, it takes 20 minutes po, ano, bago ma-fully arouse ang isang babae. Yes po, tama pong narinig nyo. So, kailangan yung mag-wait ng until ng 20 minutes, ano, para ma-fully arouse ang isang babae. So, kung nagmamadali ka, sir, at feeling mo na dapat ang gawin mo ay kailangan ng bilis at hard, ano, hard sex, ano, and fast sex, ano. So, hindi po lahat applicable sa ganitong mga kababaihan. Opo. Yung iba, pwede, ano? Yung iba pwede, pero may mga ibang babae talaga na hindi applicable sa mga gano'n, na mabilisan. So, kailangan slow but surely. May mga gano'n talagang babae na hindi nadadala sa mabilisan. So, lagi po nating tatandaan na ang vaginal tissues po ng isang babae ay very delicate po yan. Napakadidingkili niyan, ano? So, kung ang sakaling touch mo dyan ay very rigid, ano, at hindi properly lubricated mo bago mo nagpe-penetrate ang isang ang ari mo, no, sa kanyang ari, ano. So, ang magiging resulta niya ay ano, negative. Opo. So, dry ang mangyayari dyan. So, wag madaliin. Ano? So, kailangan alam mo kung kailan ang tamang bilis at tamang rhythm, kung kailan dapat ba talaga, para makikita mo naman sa isang babae kung siya ba talaga ay nag-o-orgasm na. Last but not the least, ang ating 4 and 5, foreplay and afterplay. So, kung ang mga kalakihan lamang po natin, mga madam and sir, ay magpo-focus sa tinatawag na foreplay and afterplay, so, ang kanilang sexual experience ay magiging sobrang ganda. So, bakit po? Kasi ang ating foreplay and afterplay po ay nakafocus saan? Sa tinatawag na physical and emotional purposes namin, mga kababaihan. Nakalink po ito saan? Kasi ang mga kababaihan po natin, gusto po namin na ano, na kinikis, hinahag, kinikiris, yung haplos, ano, gustong-gusto po yan ng mga kababaihan. Bakit po? Kapag po ginawa nyo yan sa mga kababaihan, nag-initiate po yan ng ano, ng lubrication. So, napaka-importante po talaga nito sa pakikipagtalik, ano, ang tinatawag na lubrication. Yes po. So, sir, actually po talaga, ang mga kababaihan, hindi mo po yan totally complicated intindihin. Ano? So, yung very small gestures lamang po, napaka-big deal lang talaga yun sa amin. So, kailangan intindihin nyo kami. May toyo kami. Opo, no? So, ganyan talaga ang buhay. Kung gusto nyo mag-jowa, ayan, ganyan talaga. Asawa ko. So, ganun po talaga. So, anyway, ano, kung sakali po, makikipagtalik po kayo sa inyong partner, ano, ang mga kababayan, ang gusto lamang po namin ay, ano, desire. Yes po, desire. So, kailangan hindi focus po tayo sa penetration. More on emotions. More on foreplay, more on afterplay po emotions, hugs, kisses, ano, cares, ano. So, yun po ang gusto namin. So, this would be the end of my vlog. Thank you so much for watching and hopefully na may nayambag ako sa inyo for today. So, maraming salamat po. God bless. Thank you and goodbye.